ang pinakakinatatakutan na god ng world government. Hindi ang sun god, hindi ang war god, hindi ang iba pang mga gods na nabanggit na sa kwento. Kung hindi, ang rain god na nangangahulugan na mataas ang tsansa na ang mga binanggit na gods sa Skypiea arc na ang forest god, ang earth god, ang sun god at ang rain god ay lahat totoo at isa-isa yung mag-a-appear sa kwento. At pinakaunang mag-a-appear dito ay ang rain god sa pamamagitan ng ability ni Killingham. Hindi lang ngayon mawi-witness din natin dito ang patuloy na laban sa gitna nitong si Loki at ni Imu, na kung saan paghahalu-haluin na ni Loki ang lahat ng kanyang attributes, lahat ng atake para maging effective ito kontra sa Omen. Dito na din natin makikita kung anong naging outcome, kung anong kinalabasan ng atake ng pambubugbog na ginawa ni Imu kay Zoro at kay Sanji. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler para sa One Piece chapter 1182. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay nabanggit dito na si Zoro at si Sanji ay parehong buhay pa. Oo, napakatindi ng injuries na tamo nila, pero buhay pa rin sila. It says here na not completely defeated, which means pwede pa siguro silang lumaban pero siguro not on their maximum capacity. Dahil after nga ng ginawa sa kanilang atake ni Imu, napakatindi ng grave injuries na tinamo nila. Lalong-lalo na itong si Sanji na kinain ng isang napakalaking explosion after siyang sipain ni Imu gamit ang Omen. However, tulad ng nabanggit, buhay pa sila and most likely hindi naman sila manunood lang dahil nga injured sila. Papalag pa rin ito kahit wala sila sa maximum capacity. Switching of scenes ay makakarating naman tayo ngayon dito sa laban ni Imu at ni Loki. However ngayon, nagkaroon na nga ng panibagong plano itong si Loki. Kung before ginagamit niya ang rag na Izuchi para mag-launch ng lightning attribute na napakalakas ng paghampas ng Ragnir, ngayon, pinagsasabay-sabay niya na ang lightning, ang snow or ang freezing attack ng Niflheim at maging ang kanyang Conqueror's Haki. Of course, since nakita niya na maging ang Thorheim, ang massive Black Dragon Breath ay hindi naging effective kontra kay Imu, syempre gagawa siya ng panibagong atake. Panibagong combination para tingnan kung tatala ba yun sa Black Flames. However, ayon sa chapter spoiler na ito guys, kina-counter lang ni Imu gamit ang kanyang fireballs. Which means, maging ang kombinasyon ng snow, ng freezing attacks niya, ng lightning, ng Conqueror's Haki, hindi pa rin effective para tagusin ang Omen. Now, at this point, I think totoo na talaga ang theory natin na ang kanyang Omen, ang Black Flames na yon ay ang physical manifestation ng kanyang Evil Haki. Rason kung bakit ang mga atake na overpowered din tulad ng mga atake ginagawa nitong si Loki na infused with Haki ay nare-rendered ineffective kontra sa kanyang Black Flames. Another switching of scenes guys, at makakarating naman tayo ngayon sa dalawang Holy Knights na pinalakas pa nitong si Imu, si Summers at itong si Killingham. Simulan natin ito kay Summers. After niyang ma-receive ang Black Flame mula dito kay Imu, overpowered na daw talaga ito. Literal lang isang napakalaking giant ship binubuhat ni Summers. Mag-isa lang siya, walang ability, walang kahit ano, binuhat niya yon ng bare-handedly. Maaring may mga magtataka sa inyo bakit hindi na lamang gamitin ni Summers ang ability niya para pagpapatayin ng iba pang mga giants. Ang rason, gamit ang ship na ito, ipagpapatuloy nilang plano ng kidnapin ng mga bata. Dahil kahit papano kailangan pa rin nila ang lakas ng mga giants, hindi pa rin nila sinusuko ang misyon. Pero pagdating dito kay Killingham, dito magiging seryoso ang mga bagay-bagay. Dahil dito may re-reveal ang existence ng isang rain god. Unlike nitong si Summers, iba ang naging power up ni Killingham. Ginamit pa rin niya ang dati niyang application ng ability ng Dream Monsters, ang Dream Nightmares. However, this time hindi na ito ang kinatatakutan ng mga bata. Hindi na kinatatakutan ng mga giants, kung hindi, ang mismong kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan ng buong world government. At dito nag-appear ang isang napaka-massive, napaka-OP na entity na ang tinatawag nila na si Zaza, the Rain Goddess.
So basically, tulad ni Luffy ng Sun God, ito naman ay ang Rain God at ang pangalan niya ay Zaza. Napakalakas daw ng Rain God na ito to the point ng isang buong village sa loob ng Sun Realm ay ginawan niya ng napaka-massive na baha. Just imagine kung gaano yung kalaki. Dahil kung i-consider natin na kung si Zaza ay isang normal na tao lamang, normal size na human, napakalaki na kaya kailanganin niyang gawin na baha para makover ang isang buong village ng giant. Not to mention what makes this even more overpowered is the thought na kung sakaling kaya na itong counterin ng mga Devil Fruit users, paano ito lalaban ng Devil Fruit users guys? Pero honestly, I think that is the hacks ng Rain God dahil nga sa seawater na nakukuha niya, ito ang nagsisilbing full counter sa lahat ng mga Devil Fruit users na makakasagupa niya. It could also be the reason kung bakit nabanggit sa spoiler na ito na siyang pinakakinatatakutan na god ng buong world government. Tama kayo nang narinig, hindi lamang si Killingham ng buong world government. Ngayon, kaklarify agad natin ang mga bagay-bagay. Does this mean na hindi talaga si Dragon ang Rain God? Hindi yun ganun guys. Hindi porke si Zaza ang binanggit na Rain God ay hindi na pwedeng magkaroon ng panibagong Rain God. Tulad ni Nika, ni Joy Boy, nagkakaroon ng panibagong Sun God na si Luffy. Pwedeng ang previous or ang pinakaunang user ng Rain God fruit ay si Zaza. However, after a lot of years, hundreds of years, centuries, nagkakaroon nga ng panibagong mga gods. Rason kung bakit possible na nakuha ni Dragon ang Rain God fruit at siya na ngayon ang panibagong pinakakinatatakutan ng world government. Hence the reason kung bakit meron nga siyang titulo na World's Worst Criminal. However, regardless of that, magiging napakadelikado nito para kila Luffy. Kung ngayon, kalaban na nila mismo ang Rain God mula sa nightmare ni Killingham, mas magiging delikado pang sitwasyon para sa kanila. Kung kay Imu pa lang at ang mga Holy Knights hirap na sila, what more pa ngayon na may nag-appear pa na isang nightmare Rain God na tutulong sa world government, na tutulong sa mga Holy Knights. Paano nila hahandlein ang sitwasyon? I think sa pagkakataong ito, may isang karakter na tutulong dito kay Luffy dahil hindi niya na ito magagawang handlein ng mag-isa kahit pa sa pamamagitan ng tulong nila Loki. Dahil si Loki, occupied na din dito kay Imu. And then by the end of this chapter guys, tulad ng nabanggit kanina, hindi pa naman completely defeated si Sanji at Zoro pero heavily injured sila. Pero at this point, wala silang choice. Naghahanda sila, nagpe-prepare sila at lalabanan pa rin nila ang mga Holy Knights despite their grave injuries. However, this is where the chapter spoiler ends. But don't worry guys, tulad ng dati, Friday may re-release natin ng full chapter review. Kaya para ma-notify kayo pag-release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.